Matagal silang nagtitinginan lamang. Nanatiling nakatingala si Judy kay Elfric. Sa tansya niya ay nasa 6-footer ito habang siya ay 5'3" lamang ang height. Matagal na kumibot-kibot ang mga labi nito ngunit walang lumalabas na tinig. Hindi niya alam ang gagawin at sasabihin. Anong sasabihin niya rito? Kumusta? Long time no see? Lalo kang gumagwapo ngayon ah. Have you forgotten me? Ngunit sa dami ng dumadaloy na mga salita sa isip niya ay hindi na niya alam ang nagawang ibuka ng kanyang mga labi. Hi, bati nito nang sa wakas ay makapagsalita na ito. Mukhang marami itong gustong sabihin ngunit wala siyang narinig pa mula rito. Kapag ko'y ngumiti ito ng alanganin. What a place to see each other again. Oo nga. Sa wakas ay nakapagsalita rin siya. It's been years, Judy. Mas malakas na ang tinig nito. Mukhang nakapag-organize na ito ng sasabihin. Oo nga. Tumawa ito. Puro oo nga na lang bang sasabihin mo? Nag-init ang bahagya ng kanyang mukha. Yumuko siya. Alam kaya nito na parang nawala siya sa sarili sa muling pagkikita nilang iyon? Why are you here? Naisip niyang itanong dito para hindi naman ito isiping nagagawa pa rin nitong tarantahin siya sa kabila ng maraming taong nagdaan na hindi sila nagkita. Siniguro lang naming naayos na ang puntod ng girlfriend ko. Kalilibing lang niya kahapon. Saglit siyang natigilan. Girlfriend mo? Tumungaw ito. Nakangiti ito bagamat may lungkot ang mga mata. Nagmahal na pala ng iba si Elfric. Kung sa bagay, alangan namang wala itong ginawa sa loob ng 6 na taon kundi ang makmukmok at isipin siya. Pero hindi niya inaasahang sa ganung pagkakataon pa silang muna magkikita. Sa panahong pareho silang nagdadalamhati. Condolence. Inilahad niya ang kanyang kamay nito. Tinanggap naman kaagad ito yon. Ngunit parang dinaanan ng kuryente ang kanyang mga ugat. Hindi na niya pinatagal ang pagdadaop ng kanilang mga palad. Ikaw, sinong dinalaw mo rito? Tanong nito. Si nanay. Malungkot na sagot niya. What? Halatang nabigla ito sa narinig. Patay na ang nanay mo? Oo, inilibing naman siya 3 days ago lang. Oh my God, I'm sorry to hear that. Tiningnan naman ito ang mausoleo na kinahihimlayan ng nanay niya. My condolence too. Naramdaman niya ang mahinang tapik nito sa kanyang braso. Pinilit niyang ngumiti. Naramdaman niyang nalungkot din si Elfric sa nalaman. Why? What happened? Anong naging sakit niya? Tanong nito. Nadamay siya sa isang shootout. It was very unfortunate. Anitong halatang nalulungkot. Bakit may mga inosenteng taong kailangang madamay sa mga ganoong pangyayari? Sisiguruhin namin na mananagot ang mga responsable, sabi niya. But she died happy. By the way, I'm with my stepfather. Stepfather? You mean nag-asawa uli ang nanay mo? Oo, salamat sa Diyos dahil may nakilala si nanay na mapagmahal na lalaki. Natameme ito dahil sa huling sinabi niya. Parang napahiya ito. I'm sorry, Judy. Mapagkumbabang sabi nito. I know this is too late, lalo na ngayong wala na pala ang nanay mo. Hindi ko na rin ito nagawa noon dahil hindi na tayo nagkaroon ng chance na magkakapag-usap pa. Pero gusto kong humingi ng tawad ang... Let's go! Napalingon siya nang marinig niya ang boses ni Daddy niya. Sumunod na siya rito. Wait, Judy! Pigil ni Elfric sa kanya nang akmang tatalikod na siya. Yes? Pwede ba akong lumapit sa puntod ng nanay mo para magbigay ng last respect at humingi ng tawad? Napalingon siya kay Daddy Lee. Sinabi niya rito ang gustong gawin ni Elfric pero galit ang naging reaksyon nito. No, damn it. Ikaw palang anak ng hype na Cesar Benitez na yon. Itinulak pa nito si Elfric sa dibdib na muntik nang sumalya. Mabuti na lamang at naalalayan nito ng mga kaibigang kasama nito. Daddy Lee, tama na! Awat niya sa kanyang stepfather. Anong ginagawa ng hayop na yun dito? Sinusundan ka ba niya? Ginugulo ka na naman ba?
No, Daddy. Sa kabilang mo si Leo nakalibing ang girlfriend niya. You beast! Huwag na huwag ka magkakamaling lumapit pa kay Judy. Sir, I'm in no trouble, sabi ni Alfric. Gusto ko lang po magbigay ng respect kay Aling Sally. Respect? Sana ibinigay ng pamilya mo sa kanya nung panahong nabubuhay pa siya. Pero nung ginawa ng ama mo, nagpupuyos pa rin ang kalooban ng daddy niya. Stay away from Judy. Sir, magpapaliwanag pa sana si Alfric, ngunit tinalikuran na nila ito ng daddy niya. Let's go, Judy. Huwag na huwag ka na makikipag-usap sa anak ng hype na Cesar na yon. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Bago umalis ang kinaluloonan nilang expedition ay iniwan niya ang sulyap sa Alfric. Bakit nililingon mo pa ang lalaking yon? Sita sa kanya ng daddy niya. Huwag mong sabihin may nararamdaman ka pa sa kanya. Alalahanin mo na lang ang mga ibinilin sa iyo ng nanay mo. Hindi na siya umimik. Ano nga bang nangyari sa kanya? Bakit ganun ang naramdaman niya nang muli niyang makita si Alfric? 6 na taon na ang lumipas, ngunit tila lalo lamang naghatid ng kabog sa dibdib niya ang muling pagkikita nila. Iyon ay sa kabila ng masakit na nangyari sa kanilang pamilya at sa pagdadalamhati pa niya sa pagkawala ng nanay niya. Alfric. Maagap na kinuha ni Alfric ang plate number ng expedition na sinakyan ni Judy. Gusto niya itong sundan, ngunit alam niyang magagalit ang stepfather nito. Napabuntong hininga siya. After 6 years, magkikita pa rin pala tayo. Halos 2 taon niyang hinahanap ito. Sa kabila ng pagsisikap niyang muling makita ito, ay nabigo siya. Naisip niyang marahil ay nadamay na siya sa sama ng loob nito sa pamilya niya, kaya hindi na rin ito gumawa ng paraang magkita o magkausap man lang sila pagkatapos sa palayasin ng mga ito ng lola niya sa kanilang mansyon. Hanggang maisipan na lamang niyang lumayo at mag-aral sa New York. Doon niya nakilala si Wendy, isang Filipina na napunta sa New York upang magpagamot. Naging magkaibigan sila, pagkakaibigang nauwi sa mas malalim na relasyon. Bago namatay si Wendy ay hiniling nitong iuwi ito sa Pilipinas dahil sa sariling bayan nito gustong mamatay. Sa kabila ng pagkakaroon ng Wendy sa buhay niya ay aminado siyang hindi nawala si Judy sa kanyang puso. He still hoped their paths would cross again someday. Napakaliit ng mundo, lalo na ng Pilipinas, para hindi silang muling magkita. Subalit hindi niya akalaing sa ganoong pagkakataon sila muli magkikita. Nakapwa sila nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga minamahal. Alam niya kung gaano kasakit para kay Judy ang pagkawala ng nanay nito dahil mula pagkabata ay si Aling Sally lamang ang kasama nito. But she looked good. Mukhang gumanda ang buhay nilang mag-ina. Mayaman siguro naging stepfather niya. Kahit paano ay konsolasyon niyon sa kalungkutan at panghihinayang niya sa pagmamahala nila. She's cold and indifferent, sabi niya sa sarili. Hanggang ngayon, siguro ay may kinikimkim na galit pa rin siya sa pamilya ko. Pero mas gusto sana niyang isiping na stan nito nang muli silang makita. Ano nga kaya ang lagay ko sa puso niya ngayon? O part na lang ako ng nakaraan niya? Her first love, a first love that never dies but doesn't always have a happy ending. Muli siyang napabuntong hininga. She's 21 years old now, a complete and a very beautiful woman. Lalo siyang gumanda. My beautiful Judy. May kung anong nag-uudyo kay Alfric na bumalik sa Manila Memorial Park ng mga sumunod na araw sa pagbabaka sakaling muli niyang makikita roon si Judy. Ngunit sa loob ng 2 linggo na halos araw-araw siyang nagpupunta roon ay hindi niya ito natsyempuhan. Ayon sa caretaker ng Memorial Park, napunta ito minsan ngunit hindi rin daw nagtagal. Hinayang na hinayang siya sa pagkakataong nakalampas na muli niyang makita ito. Ang stepfather nito ang minsang natsyempuhan niya. Palis na ito nang dumating siya at hindi siya nito pinagkaabalahang tingnan man lang. Forgive me, Wendy, bulong niya sa harap ng puntod nito. Pero alam kong naiintindihan mo ko. Alam mo kung ano talagang laman ng puso ko hanggang ngayon.
Tila nabulabog ang isip ni Judy pagkatapos silang magkita ni Alfric sa Memorial Park. Gusto niya itong muling makita at makausap dahil alam niyang marami pa silang dapat pag-usapan. Sa Memorial Park na naman? Baka naman gusto mo nang tumira doon. Sabi sa kanya ng best friend niya na si Alu nang iyain niya itong samahan siya sa Memorial Park. Nandun lang kayo ng daddy mo last week, hindi ba? Teka, baka naman kaya mo lang gustong bumalik doon ay nagbabaka sakali ka makita uli yung ex mo. Ang hindi niya pagkibo ay para na rin niyang pag-amin. Don't tell me may feelings ka pa sa kanya. Sabi pa nito. Baka kasi matsyempohan ko siya. Sabi ko na nga ba eh. Napahampas ito sa manibela. Hindi ba ang sabi mo, kamamatay lang ng girlfriend nun? Hindi mo pa ba nagigets? Ibig sabihin, nakalimutan ka na nun, na in love na sa iba. Natahimik siya dahil may punto ito. Gusto ko lang namang magkausap kami ng maayos once and for all. Alam mo, tama ang dadali mo eh. Forget him. Ang dami-daming nanliligaw sa'yo. Kung akong nasa lugar mo, hindi ko na siya iisipin dahil sa ginawa nila sa nanay mo. Nagkibit balikat siya. Okay, forget it. Sabi na lang niya. Ibinuhos na lamang ni Judy ang oras at atensyon sa pag-aaral kung paano pinapatakbo ng daddy niya ang mga negosyo nito. May mga inputs na rin siyang bagong resort na ipinapagawa nito tulad ng mga kabana para sa spa at restaurant na nasa ibabaw ng tubig kung saan hinahalikan ng alon ng mga paa ng mga customers na kumakain. Marami ka pang kailangang matutuhan, Judy. Sa business, kailangan ay wala kang kakilala, walang kamag-anak, walang kaibigan. Mataman lang siyang nakikinig habang siya ay sakay sa expedition nila. Galing sila sa meeting na ginagap sa EDSA Shangri-La. Ang ka-meeting nila ay isang grupo ng developers na naghahatid ng partner na mag-finance sa isang 21-story condominium building. Ngayon naman ay pupunta sila ng 5-star hotel sa Rojas Boulevard, isang kilala at big-time na casino financer si Daddy Lee. Kailangan bang ganun, Daddy Lee? Tanong niya rito. Kailangan. Dahil hindi ka kikita at walang mangyayari sa business mo kapag sinamahan mo ng puso ang pagpapatakbo nito. Kailangang maging tuso ka sa negosyo para hindi ka maisahan at maloko. Napatitig siya rito. Nakilala niya ito bilang isang mabait na tao, malaki ang puso at hindi maramot ng pagmamahal dahil madali silang minahal ng maigna. Ngunit habang tumatagal ay nakakasama niya ito ay sa kanya nakikita ang isang bahagi ng pagkatao nito, ang pagiging shrewd business nito. Lalo na ngayong iginugroom na siya nito bilang successor nito sa mga malalaking negosyo nito. Gusto kong makuha mo ang sekreto ko sa pagninegosyo kaya ako naging matagumpay. Ikaw ang magpapatuloy sa mga tungkuling maiiwan ko dahil ikaw ang tagapagmana ko, Judy. So you have to take care over everything. Therefore, you have to learn everything. Hindi ko po alam kung magiging kasing galing niyo ako. Baka hindi ako makaabot ng expectation niyo. I know you can do it. Just trust yourself. At sumunod ka lang sa mga lahat ng tinuturo ko sa'yo. Don't worry. May isa pang magtuturo sa'yo. Si JV. Ang tinutukoy nitong JV ay ang anak ng business partner nito. Madalas sa Amerika ang ama ni JV kaya si Daddy Lee ang tumutulong dito sa mga business na pinagtsososrohan ng stepfather niya at ng ama nito. Alam na nito ang pasikot-sikot sa pagpapaikot ng kapital sa kasino. Obviously, interesado ito sa kanya. Nagpaparamdam na nga, pero hindi niya ito pinaasa dahil hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Obviously na gusto niyang Daddy Lee niya si JV para sa kanya. Gwapo naman ang binata, hindi nalalayo sa magagandang qualities ni Alfric. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya masyadong siniseryoso ang pagpapahiwatig nito sa kanya. Pagdating nila sa hotel ay iniboto na nila si JV sa kasino. Sinalubong kaagad sila nito at hindi na siya hiniwalayan pa. Inilibot siya nito sa buong kasino at ipinaliwanag sa kanyang operation niyon. Maya-maya ay inimbita siya nito sa coffee shop sa lobby ng hotel. Katulad ng dati,
Nagkukwento ito ng kung ano-ano at nagsasabi sa kanya ng ilang impormasyon sa mga nakita nilang celebrities at malalaking taong naglalaro sa kasino. Nagpapatalo ng 1,000,000 yung isang araw, sabi ni JV sa kanya. Isang sexy at magandang papasikat na artista ang itinuturo nito. Girlfriend ni Congressman Aguirre yan. Talaga? Kaya pala nababalitang malakas mangurangot ang congressman na iyon dahil malakas pala magsugal ang girlfriend niya. Komento niya. Hindi niya inalisan ng tingin ang papasikat na artista ang pinag-uusapan nila. Nagulat pa siya nang may mahagip ang mga mata niya. Isang lalaking kilalang kilala niya. Napansin ni JV na natahimik siya habang tutok na tutok ang tingin niya sa lalaking iyon. Judy, is there something wrong? Bakit parang nakakita ka ng ahas? Masahol pa sa ahas na nakita ko, JV. Sabi niya. Sino? Si Cesar Benitez na nakita niya. Nasa baccarat table ito. Do you know him? Tanong niya kay JV. Yeah, dati sa online gaming lang siya addict pero naging big time gambler na siya nung madayo sa Las Vegas. Madalas din daw yan sa Macau, nagpapatalo ng milyones. He's a rich man from the north. Mayabang pa nga yan dati nung hindi pa lumalapit sa amin. Pero nauubusan yata ng bala. Lately, lumapit na rin yan sa akin. Siya? Mauubusan ng bala? Napakayaman niya. Kilala ang pamilya niya. Really? Kilalang kilala ko siya dahil malaking atraso sa nanay ko ng hype niyan. Maniniwala ka bang naging kusinera ang nanay ko sa mansyon nila sa San Pablo? Bumangon ng poot niya para kay Cesar Benitez nang makita niya ito at hindi niya inaasahang ganun ang magiging reaksyon niya. Bigla kasing bumalik sa isip niya mga eksena noong halos pinagtulungang kawawain ni Cesar at ni Senyora Esperanza ang nanay niya nang malamang buntis ito. May nararamdaman pa rin siyang kirot sa puso niya sa ginawa ni Cesar sa nanay niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tasa ng kape. Pagkatapos ay binawi niya ang tingin kay Cesar. Nasira na ang mood niya. Come on, let's get out of here. Yaya niya kay JV. Why? Kumukulo ang dugo ko dahil nakita ko ang taong kinamumuhian ko. Hindi inaawasan ang kawaway. Iyon ay kung ayaw mong isipin niyang duwag ka. Dapat nga'y atakihin mo siya. Lalo ngayong may pangil ka na. Mahinang sabi nito. Nasa posisyon ka ngayon para makaganti sa mga taong may atraso sa iyong kagugustuhin mo, Judy. Naisip niyang may katwiran nito. Sige, tara. Niyaya niya ito. Hawak niya ito sa kamay. Ngunit bago pa siya makalapit sa kinaroroonan ni Cesar ay may naalala siya. Hindi niya ako dapat makita rito. Lalong hindi niya dapat malaman na anak ako ng financer dito sa kasino. Ngayon niya biglang na-realize na may katwiran ng nanay niya. Mahirap nga palang patuloy niyang mahalin si Alfric dahil hindi posibleng mahal niya ito habang namumuhi siya sa ama nito. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!